Maayong buntag kaninyong tanan. Batiin niyo ang inyong katabi ng maayong buntag. Nya, ayaw tulog-tulog kay sa iyo ang kadlaw, lami kay katulog, kerong buntag kay bugnaw-bugnaw ang atong panahon. Kaya tanaw na to nga ning sa iyong kabuntagon kita gasakripisyo kay muanhi kita magsimba sa Ginoo. Kunya karon ang atong ebanghelyo nag-awhag kanato sa pagkaplag sa gitawag natong unsa may kahulugan sa imong kinabuhi sa ato nga kinabuhi sa atong pagpuyo niining kalibutan karon. Ginamit ang duha ka mga common kaayo nga mga butang everyday, no? Everyday. We cannot live without salt. We cannot live without light. So every day ngita gyud kag asin. Bisan og kanang gibawalan ka sa doktor og mga parat-parat, mangita pa man gyud kag asin kanang naitimpla kay ang asin atong tan-aw nga ang asin maghatag og kalami sa atong pagkaon. Nakasuway na mo kaon kanang way asin-asin. Unya kung ang asin mawala, may kakusama niya, ay katabang aning atong kuan, tabang kay ning sabaw, tabang maning pagkaluto, mangita ka og asin. Mo na ang uban, ganahan gyud kay mukaon og buwad. O ganahan kayo buwad atong sudan kay nindot lami kung naay parat-parat. O dili palabian kay nga atong mga kidney, atong mga uric acid, labi na ako maabot na tas katiguangon. Katapos niya na, makita na to nga ang asin, ginagamit ni siya sa pitawag ng pagpa-preserve sa usa ka butang. For example, gamiton siya sa pag-preserve sa fish or sa meat. Mao na nga naatay binuwad, binutangan og asin. Unya, ang uban, ginamos, butangan og asin, kay aron ma-preserve ang maong isda o kanang karne. Ang asin ginagamit sa bisan unsa nga mga buluhaton diha sa kusina. Mao na nga kung ikaw magluto, maglagot ka kung way asin. Maglagot ka kung ang asin is not available. Mao na magpadagan dayon ta sa mga bata, palit sa asin dito kay way asin nato diri. Ingana ka importante ang asin. Ang asin, mag-preserve sa quality sa isda, sa quality sa karne, magpalami sa itong pagkaon, o doon na pwede kang mga gamit sa asin. Kaya ang asin, kung imo siyang ibutang mo sa kayo, busok mo kusog o siga ang imong kayo. Katong nakasinati pa nga magdungag ta sa una, wa mantay ka ng gasol sa unang panahon. No? Karon, di gasol naman ta, di nakaayo problema. Pero sa una, problema man ang kuan kay kahoy ang atong isugnod unya sige pagkaguyop-guyop aron mo siga unya aron mo dako og siga butangig asin mo sa siga ang kanang imong isugnod kusog siya mo siga. Ang giingon sa ato karon sa ebanghelyo sa ingon ni Jesus, kamo ang asin. Asa kamo ang asin sa katawhan. So kita, ang mga nagtuo kaniya, ingon siya, kamo ang asin sa katawhan. Buti pasabot, you are important. Katong nag-ingon nga, sa may pos ani akong kinabuhi, wa man ko'y pos aning kalibutana. Ang uban maingon nga, they did not find meaning sa ilang pagpuyo ning kalibutana, kay ang ilang nakita, ilang problema. Ilang nakita ang ilang pamilya gubot, ilang nakita ang katilingban gubot, ilang nakita puro katalagman, nahiaguman sa katawhan ingon niini. Unsa may pos unya kung kinabuhi apan ingon si Lord, ikaw, kita, kamo ang asin sa katawhan. Ug sama sa asin, bisan tan-aw nato insignificant, bisan tan-aw nato dili gani kaayo importante, dili kayo bililhon, pero when it comes to food without salt, like mangyamid ta. Tapo ning umani asin. Ingon si Lord, ikaw, kita ang asin sa katawhan. Busa
even if you are small, even if you are poor, even if you are sick, even if you don't have work at the moment, sayon sa Ginoo, ikaw ang asin. Abuti pa sabot, you are important every day. You are important the whole year round. Your life is important because ang soul cannot be escaped every day. You cannot escape soul. So kung mao kini, remember, ikaw mao ang asin. Nagingon siya nga, kung ang asin kawad-an og kaparat, kung saan pa man ipagpabalik ni ini, angay na lamang kining salibay og tunog-tunuban sa mga tao. Na bagay panahon nga ang asin mawad-an og kaparat. Kanang imong asin nga naa sa imong kusina, nakasinati na baka nga ang asin nawad-an og kaparat. Kanang ibisang pagpila na nakatuig nimo nga gi-stock kanang asin, mawad-an ba og kaparat ang asin? Mahimo ba siyang tabang? Never, di ba? Never it happens. But why Jesus is telling this? So let us talk about our cultural background sa gospel kay. Sa unang panahon, maghimo na silag paan. Kabantay mo ka ng oven bitaw nga clay oven. Nang sa una, bikiri man ning ato karong panahon, maghimo tagpan di kuryente na ganing uban. Sa una gyud maghimo ka ng clay, yuta ba? Pormahon nila og pugon, no? Pugon din ha. Unya sa ilalom diha na ay sugnod diri sa kaibabaw dunay kanang gitawag nga katumpan nga minasa. Sa ila kay nihit man sila kahoy, ang daghan sa ilang lugar mga karnero, mga baka, mga kabayo, o uban pa nga mga animals. So what they did, ilang kolektahon ang mga animal manure, ilang himuong sugnod. Kung sa ato din kahoy man natong ginagamit, sa ila dito animal manure. Unya, di mo na musiga kanang animal manure. So ilang gihimo, ilan lang i-mix with salt, murag magmasa o kanang semento ba? Pagmasa, ilang masahon, i-mix with salt, unya ilan na siyang hulmahon o mura og tile or kanang hollow blocks. Mao na ilang palahon, isugnod dito sa pugon, unya kung mahurot na ang asin, di na musiga. So, inikahurot sa asin, wa na iyang kaparat, di na musiga ang katong ilang gisugnod. So, ilan na sab kining kuhaon, nigahi naman to dito. Ilang kuhaon o ilang ibutang sa mga dalan na adunay tubig o lakop. Ilan ang ibutang dito, mao nang angay na lamang kining tamak-tamakan. Isalibay dito sa mga agianan nga lapukon, unya tamak-tamakan sa mga tao. Mao na gipasabot niya nga inikahurot niya ng asin nga naa dinha, di na sinumusika, di na musilaob, angay na lamang kining tamak-tamakan sa mga tao. Himuon siya nga footsteps dinha sa mga kalsada nga adunay lapok o baha. So ingon niini ang iyang hulagway kanato nga kun ang usa ka tawo mawad-an sa iyang kaparat, sama siya sa asin. Apan bisan pagkatong asin bitaw nga nahurot na, ang katong minasa mahimo pang tamak-tamakan sa mga tao. Step on that. So kung mawatan-aw na to mga igsuon nga unang gisulti ni Jesus kanato, kita importante. So find meaning in your life. Bisag na kay sakit mi ka nga Lord, unsa may purpose nimo sa akong balatian? Why are you giving me this, Lord? Lord, unsa may purpose nimo nga nawad-an mo kog trabaho karon? Unsa may purpose nimo, Lord, nga murag sige mamig-away ani akong pamilya? What is your message? Ang ato kay we complain to the Lord, unya we want the Lord to take away all of this. Apan, in everything that we experience in life, God has a purpose. So mo tan-aw na to mamalandong ta nga, Lord, unsa may imong purpose nga gitagaan mong kunimo niini nga kahimtang nga kasinatian. Then makita nimo sa imong pamalandong nga even in sickness, even in difficulties, even at times of failure, God has the purpose. Nasa purpose. So pagkanindot nga makita nimo na siya kay puti pasabot nga importante gud ka. Kitagaan ka anak nga challenge sa kinabuhi.
That means you are important. Itaghan ka nga pala sa anon. That means you are important because God wants you to be sharer of His suffering. Not for Himself, but for the world. God's suffering, Jesus' suffering, is for the salvation of the world. And you are asked to share of this a little suffering for the salvation of your family, for the salvation of your friend, for the salvation of the whole world. Muna concept ito sa gitong reparation of sins, bearing sacrifices for others. And your sacrifices become fruitful and salvific when you join that with the sacrifice of Jesus in the cross. Mo pito nga tanaw na itong mga igsuon, nga bisan sa inyong mga pag-antos, mga ginikanan, nag-antos yung nagpila na katuig kay paeskulahon ng mga anak. Pero after your sacrifices, ang mga ginikanan, malipay nga makakita sa ilang mga anak nga nakahuman, bisag nagkagidlay, bisag nagkayamukat ang agi paningkamot, pero nakagraduate ang mga anak tungod sa sakripisyo. So mo tanaw na to ba nga, dili ka bitaw disposable sa Ginoo. Everyone has a value. Importante ka, and every day you are important. Sa ikaduha nga giingon ni Jesus, kamo ang kahayag. Now, we don't like to live in darkness. We like to live in the light. Mabitaw sa atong balay, magpahimo tag balay, mo palit tag balay, atong i-check ang mga light, kung kulang gani og light, butangan na to og light. Kanuman kay nindot kaayo nga magpuyo ka nga hayag ang imong palibot. Unya ang uban dili sila makontento sa kanang simple lang ang mga light, butangan nila og mga decorative lights, warm ang iyang siga o uban pa. Daghang mga style nga ibutang diha sa atong mga panimalay. Nganuman, we are happy to live in the light. So mo ni pagkanindot nga ingon sa Jesus, kamo ang kahayag sa kalibutan. Kamo ang kahayag sa katawhan. So, unsa man po'y purpose sa kahayag? Ang purpose niya para nga kita, klaro ang atong lakwan, dili kita mga pandol, dili kita mga tumba, mga bangga, tungod kay dunay light nga maghayag kanato o kanang maong light will also give us direction kay klaro man asa man ta padulong. Muna nga maglagot ta kung ang atong mga streets, kalsada, why lighting? Walay mga suga. Maglagot ta kay pagkagabi, pagkangit-ngit. Nga maglagot ta kung ang atong balay kanang ang light niya kay murag yung tawag kanang aninipot ra. Muna nga butangan nato og mga dagko-dagko nga wattage kay aron na lamdag siya. Ang uban dili gani matulog nga patyon ang light. Bisag kung patyon ang main lights, apan naagi gagmay nga light nga overnight maghayag sa ilang kwarto, maghayag sa ilang sala. So pagkanindot nga pamalandungan nato nga ang light is everyday needed. Kung ang salt is everyday important, ang light also is everyday needed. Unaingon si Lord, kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan. Kundili ibutang hinuon kini sa tungtunganan aron makadanag sa tanan nga anaa sa balay. So, ingon siya, kamo kita ang kahayag sa katawhan. Dili buot sa Ginoo nga ikaw itago. Buot sa Ginoo nga ikaw itungtong sa tungtunganan. Buot sa Ginoo nga ikaw makita sa katawhan nga nagsiga. Unsaon man na niya pagpahimo, unsa may atong buhaton, maingon siya, busa ipadan-ag gayud ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao. Unsaon nato pagpadan-ag, maingon siya, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o magdaig silang tanan sa inyong amahan na atoa sa langit. So, kung saan na itong mahimutang kahayag sa kalibutan, ipadanag ang inyong kahayag, pinaagi sa mga maayong buhat. Unya, kung dili ka ma-recognize, maayo man kagibuhat, maayo man ka managad, wa ka ma-recognize, wa ka mapasalamati,
ayaw ka bala ka. O sumaingon sa Ginoo, og magdaig silang tanan, dili kanimo, dili niya, dili nako, dili nato, sa ingon, magdaig sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. So ayaw luod-luod kung di ka ma-recognize ha. Wa ka mapasalamati, gipakaon nimo, way batasan, wa gyud magpasalamat sa ako ni uli ra dayon. Ayaw kaguol, kanuman, ang purpose na ng imong maayong buhat, dili ay para sa imong mga daygon ka, kundi aron ang tanan magdaig sa atong langit nung amahan. Busa kay nagisgot man siya og ang inyong pagkahimong kahayag mao di ay ang pagbuhat og maayo. Unsa man nga mga buhat nga maayo ang giingon sa Ginoo unang pagbasa karon. Unsa ingon sa Ginoo? Gikan sa basahon ni propeta Isaías, unsa ingon? Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mao man nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom? O papuy-on ninyo sa inyong balay ang mga kabos o mga walay puloy-anan? Dili ba bistihan ninyo ang hubo, inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan? O naingon sa Ginoo, o naingon siya, sa ingon ni ini, mudanag ang inyong kahayag, ingon nga banag-banag sa kabuntagon, o mamaayo kamo pagdali, magiya kaninyo ang inyong katarong, o sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Mo na yang giingon nga, kamo kahayag sa katawhan, unsang amatang, unsang pagpadanag, pakanon ang mga gigutom sa inyong balay. Sinadiha ang inyong kuan, na yung mga gigutom diha, unya inyong gibiya-biya ang atong mga katabang na tos balay, basin wa na sila saktong taon, pero ikaw busog-busog yung ka everyday. Unya, papuyon sa atong balay ang mga way pulianan, pananglitan ang imong amahan, imong inahan nga masakiton. Imbes ka imong amumahon sa imong balay, asa nimo gibutang home for the aged, to asa home for the elders. Unya, dito nimo gibutang, maghatag na lang ka dito, kay aron dunay mo atiman. Lisod nga ma-alienate sa imong kaugalingong pamilya. Wa pa man ta matiguang, di pa na nato mas ma-feel. Pero kung maabot na sa katigulangon, kanabitong labay-labayan na kasi imong mga anak, kaniadto ikaw tig-atiman si imong mga anak, karon labay-labayan na lang ka, di na siya mo atiman, ato na pong balihon kung kaniadto kit ang mga ginikanan mao ang miatiman sa mga anak. Muhilag ang anak, mulingi ang inahan ug amahan. Malibang ang anak, ang amahan ug inahan miatiman. Karon ang atong mga amahan ug ang mga inahan posible nga tiguwang na gyud, overly senior, usay maglibang-libang na, usay di na makalihok, kay pedrede na lingi pod mga anak. Ayaw paglabay-labayin, kay kana sila, wa man po kagilabay-labayan kaniadto sa dihang ikaw pa ang nagkinahanglan o pag-atiman. Pagkanindot no nga, ipakita ang inyong maayong buhat, dili for the purpose of praising you, kundi for the purpose that all of those na nakakita nimo sa imong maayong pinuhatan, sa ingon dito, magdaig sa atong langit nung amahan. Unya gi-enumerate sa Ginoo unsay mga nindot nga buhaton, pagkanon ang mga gigutom, o na nga let us not stop sharing whatever we have. Kung naa kay food, wa nilo mahurot karong gabi o karong pamahaw, i-share ngadto sa uban. Kay ang uban karon dili na mo share. Mapanos ra na. Isod mo sa refrigerator kay abi nimo ganahan pa kay imo rang initon. Unya inig-init na po nila mingon sila nga hapon ra man na maoy mo man nagiinit. Wala lain. Mangita ra ba tagka ng bag-og yun nga luto. Usa aron dili mapanos, share it with the poor. Share it with the children. Unya sa atong balay, kanang dunay mga nagkinanan pag-atiman, lingion di ay na nato sila. Unya karon ingon ni Ginoo, likayan ninyo ang pagdaog-daog. First reading ni karon, likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong ug pakanon ang gigutom, hatagan ang mga kabos sa ilang gikinahanglan ug mosidlak ang inyong kahayag diha sa kangit-ngit ug ang inyong kangit-ngit may sama sa kahayag sa udtong tuto. Mo na giingon niya,
So nindot kaayo nga gi-remind ta karon kahayag man dito sa kalibutan sa katawhan, and then how to become light. Be good at all times. Be good to others, especially ta atong pamilya. Be good kay ang atong pamilya is the immediate community where we belong. Unya, ang atong kasilinganan, ang atong BEC, mao na siya ang atong immediate good nga context sa atong pagkasakop sa simbahan. Unya, the greater church, the parish, or the diocese, mga po di ay na siya. Mao na nga mo participate sa mga gitawag programa sa parokya, sa pag-atiman sa mga kabus. Bisan dili kanunay, na ay panagsa, manghatag ta, na ay panagsa nga, kita mo hatag as a church, mo na nga, apil pud mo. Kay nga no di ay, ipasidlak ang hatong kahayag, kung saon, paghatag og tabang sa mga ginahanglan, unya, pag-atiman sa mga tao, nga walay mga Pinoy-anan, labi na sa ato, mga ato mga pamilya, dinarbataganahan og mga tiguang sa itong balay. Unya, ato nila silang isalikway. Ang uban, papuyon nito sa gawas sa balay, himuan lang ka ng gamay nga kubo-kubo, murag, tuy anang iro ora kadako. Pero, nindot kay mamalandong ta nga, kahayag kung di ekos kalibutan, no? Kahayag mong kus katawhan, ako ba naglamdag sa hunahuna sa katawhan, nga maayo ang buhaton, dili ang dinautan. Kunya, ako madayag asin sa katawhan. Kita may asin sa katawhan. Ingon ana, ang ako bang presensya sa akong balay, naghatag ba og kalami sa akong pamilya. Nga ang pamilya magkabugkos, ang pamilya magkatsuod sa usag-usa. Diba? Ang asin maghatag og kalami. Kunya, kung lamian ka ani nga pagkaon, lamian ka ani nga luto, kasagaran mo na imong orderon kung muadto ka sa restaurant. Kasagaran mo na imong lutuon sa inyong balay, kay lamian mo ani nga putahe, kung sinakahatag og lami, asin. Ang pangutanan na to, ako ba kaha, ang ako ba ka ang kinabuhi, nakahatag og kalami sa akong silingan, sa akong balay, sa akong kauban, sa opisina, ang ako bang kahayag, naggiya nila nga maayo pod ang ilang buhaton. Ako bang pagkaasin na sinati sa akong mga silingan, mga higala. So mahigsuon, nindot kaayo nga gipainumdumon ta karon. Importante ka sama sa asin. You cannot live without salt. Kanya sama sa light, you cannot live without light. So ingon sila, bisan pag wa sila kaangay nimo, but they cannot live without you. Now, kung sila kaangay nimo tungod kay basig sobra ra pud ang imong asin, kana bitaw maparatan og timpla, di makaganahan mukaon. Ang nindot nga kanang sakto ra gyud nga timpla. Ayaw pud pagsobrahi og timpla. Kung sama pasobrahan sa ato, murag ikaw ra gyud magbuot, murag ikaw ra masunod, kay ikaw ang kuan, mao ra gyud na ikaw magbuot sa kinabuhi sa imong mga anak, ikaw magbuot sa kinabuhi sa imong bana, kinabuhi sa imong asawa, ikaw magbuot sobra ra pud kaayo ng asin, parat pud na kaayo man na di ganahan ang imong bana mo tan-aw nimo. Di ganahan ang imong mga anak tan-aw mo sunod nimo. Nga naman sobra ra pud ka para. Mao na nga di pud ganahan usahay ang mga asawa mo tan-aw sa mga bana. Kay nga naman parat ra pud kaayo ang imong presensya. Naapoy uban nakuwangan og templa. Kuwangan og asin, di ba? Naas balay pero parang wala. Physically present but emotionally detached. Nas balay, nadi na, pero di masugo. Nadi sa balay, pero magsigirag demanding pa kaayo, unya, di pa masugo, magsigirag cellphone, nas balay pa na, dili, puwang pod sa templa. Kung sobra pod sa templa, di pod maayo. Nindot ka na, ang pamalandungan na to ka na, igo-igo ra ang akong pagkaasin. Kay ang sakto nga pagkatimpla, maghatag og kalami. Usa, be that salt in your family, be that salt in our community, and be that light in our church. Mahimo tang suga sa uban nga maglamdag, magpadayag sa kamatuoran o magiya sa mga values, no? Mga values nga kikinahanglan karong panahona, labi na nining talamak kaayo ang mga di maayong panghitabo sa atong nasod. Let your light shine as the light, and let your light become the salt in our community.